Naparinggan ko bigla ang biyenan ko nang aakmang sasandok na naman ng pagkain para kay Sharon at hindi na ako makapagtimpi kaya, Dear Ate Ann, good day po at pasensya na po. At dito pa po ako maglabas ng sama ng loob Ate Ann. Birthday ko po kasi pero imbes na masaya ako, bad trip at irita ako sa nangyari. Ako po kasi yung klase ng tao na hindi talaga mahilig mag-celebrate ng birthday. Kahit simpleng kain lang sa labas, okay na ako. Hindi ko kailangan ng malaking handaan o maraming bisita. Pero itong asawa ko, siya ang nag-insist na maghanda raw kami para sa birthday ko. Okay naman sa akin dahil gusto niya akong mapasaya. Inimbitahan niya mother-in-law ko at father-in-law, mga pamangkin niya at kasama rin ang hilaw kong sister-in-law. Nagluto kami at naghanda para sa mga bisita. Pero Ate Ann, hindi ko inakala na sa sarili kong birthday, ako pa ang maiinis sa mga bisita ko. Bago sila kumain, hinayaan ko muna silang kumuha ng pagkain. Ako naman, hindi muna kumain dahil ako mismo ang nagsasandok at nag-aayos ng pagkain. Kailangan ko pang tantyahin kung magkakasya ba para sa mga bisita pati sa ilang kapitbahay na pagbibigyan ko. Habang abala ako sa pagsasandok, nagulat ako nang makita kong kumuha agad sila ng mga plastic labo sa tindahan ko at nagsimulang magbalot ng pagkain. Ate Ann, hindi pa nga ako nakakakain. Ako yung may birthday, hindi naman sa ayaw kong magbigay. Kung may sobra, syempre ipapamigay ko naman. Pero ang nakakainis, parang hindi man lang nila hinintay na makakain muna ang celebrant bago magbalot ng pagkain. Mas lalo akong nainis nang makita kong may nakahiwalay ng dinakdakan sa platito at parang balak pa nilang ubusin pati yung mga tira. Tapos yung spaghetti na itinabi ko para sa parents ko dahil papunta pa lang, gusto pa nilang kunin. Hindi na ako direktang nakipagtalo, pero nagparinig na lang ako sa asawa ko. Wala na, ubos na. Mabuti na lang at nagets ng asawa kaya inawat niya nang susubukan na naman nitong magsandok. Sinabi niyang may pagbibigyan pa ako. Ayun, biglang sumimangot. Ate Ann, pagkain lang naman talaga iyon. Alam ko naman. Hindi naman ikamamatay kung may makain silang sobra o may maiuwi sila. Pero ang punto ko, basic etiquette lang sana. Hindi ba dapat kapag may handaan, lalo na birthday ng isang tao, hintayin munang makakain ng celebrant at siguraduhing sapat muna ang pagkain para sa lahat bago magbalot? Hindi ko naman ipinagdadamot ang pagkain. Ang akin lang, sana may konting konsiderasyon. Hanggang ngayon, inis pa rin ako. Ate Ann, mali ba ako na na-offend ako? OA ba ako dahil pagkain lang naman yon? O valid naman ang nararamdaman ko dahil hindi man lang nila hinintay na makakain ang celebrant bago magbalot? Hindi ko naman hinihingi na ako lang ang kumain. Gusto ko lang sana na sa birthday ko, kahit kaunting respeto at consideration lang. Birthday ko na nga, ako pa ang nagbantay kung may matitira para sa iba.